What's up mga kabahay? Babalik nga pala tayo dito sa paggawa sa bahay nila kuya, no? Naghalo na kami ng papalitada, ipa-plastering si tatay dun sa ginawa namin CR. Tapos mamaya itong aluminum door natin, kapakita ko sa inyo paano ikabit yan. Ilalagay na natin dito yan. Ayan yung pintuan ng CR. Mamaya pakita ko sa inyo paano ilagay yan. Huwag lang sanang uulan. Medyo kumukulimlim. Ayan kumukulimlim siya. Nasinta na nga pala namin to. Giniba namin yung dating pader. Tapos nasinta na namin. Yan, nagli-layout na sila rito. Si tatay dito nagli-layout na ng plastering. Katapos dito naman isasara na namin to. Meron siyang dito exit na pinto papunta sa likod. Kasi si kuya nag-aalaga ng mga isda, mga pang-aquarium yung gapi. Nagbe-breed siya ng mga gapi. Ito yung magiging area ng mga isda niya. Nasa kabila yung pansamantala yung mga isda niya sa bahay ni Tito Bong. Pag giniba namin yon dito sa area na to. Gagawa daw kami ng lagun dito eh. Maliit na lagun. Itong lababo na to, sintahan. Tapos gagawin kong parang bato-bato yung finish yung kagaya sa bahay. Magiging lagun yun dyan. Ito naman, nag-drill ako dito ng bakal. Tagos siya ng ganda sa ilalim. Ayan dalawa. Siguro mga dalawang blocks pa dito. Tapos bintana na lahat ito. Bintana na hanggang pinto hanggang trusses. Bakal na lang siguro yung framing. Tapos hindi na namin sinira itong ginawa ko dati dito na itong lababo. Bali dudugtungan ko na lang dito yan. Yan. Palalabasin natin bakal nito tapos weldingin. Dudugtungan ko na rito yan. Dito yung magiging sink, kitchen sink. Yan matatanggal na. Nilipat dito. Tapos siguro mag-e-L pa kami ng konti rito. Dito naman siguro yung stove. Medyo maliit lang tong kitchen. Sa likuran lang to. Unang plano sana dito yung kitchen sa loob. Kaso maliit lang yan. 20 square meter lang. Sabi nila, maganda nga naman dito. Niwalay na lang kahit maliit. Pwede na yan. Tapos itong banyo nila, medyo lumaki. Nilakihan namin. Ayan. Diba dati hanggang dito lang yung asinta niyan. Ngayon, sinagad na namin doon sa wall. Tatakpan namin yung bintana na yan. Kasi, ito yung likuran. Itong likuran na to, CR ni Tito Bong. I-extend niya rin dito yan. Baka pa-extend niya rin. Mababaliwala na itong bintana. So, nag-decide kami, bubutas na lang kami dito. Dito na lang namin siya lalagyan ng bintana. Kahit yung decorative blocks lang o yung ceramic block, yung may butas-butas. Kahit dalawa lang nun. Para kahit paano naman may ventilation yung CR dahil wala naman siyang exhaust fan. Yan. Bali, magpa-plaster na tayo dyan. Abangan nyo na lang mamaya. Ayun. Umulan na nga. Masasabi ko lang. Yan, pero hindi pa naman ganong malakas. Kanina lumakas pero tumigil naman ng konti. Ayan, nakapaglinya na kami ng tubig dito. Gagamitin nga pala dyan na ang gagamitin dyan na faucet, yung dalawa, yung isa para sa telephone shower yung gagamitin dyan. Pansamantala nilagay muna namin yan para syempre hindi sumirit ang tubig pagka binuksan. Baka bukas bibili ako nun yung faucet para dyan, tsaka yung telephone shower. Ayan, tapos dito naglinya rin kami rito. Dudugtungan natin yung lababo rito. Ito, abang lang yan para sa lababo. Bibili rin ako bukas ng kitchen sink, yung stainless. Hindi na daw gagamitin yon. Gusto ni ate yung malalim. Maghanap tayo bukas. Tapos magtitingin na rin tayo ng tiles para dito. Pero bukas gagawin ko muna yan. Bubuhusan ko muna yan. Ito ang masinta naman na to. Okay na to. Na lang dito. Bakal na yan. Framing ko ng frame ng 2x2 na tubular. Yung frame ng bintana, frame ng pinto. Tapos papatong na yung trusses natin doon. Tapos kung hindi naman talaga sana naman wag lumakas ng ganun yung ulan. Ilalagay ko itong aluminum door natin. Ayan. Tara, buksan na pala natin to. Yan, box natin siya para makita nyo siya ng mas maayos.
Wala lang. Ano yung bumili ako sa meron dito? Ay, ganyan pa wala. So, yan. Ito na yan. Ito na nakakanda dito. Pag-install niya nakagaling mo dito. Yung podium na po nilalagay dito. O, yung apa. Hindi ba natin? Pwede sir. Wow, ganda. Atin mo sa pangit. Yan, so yan yung itsura niya, no? Yan, oh, ang ganda. Ang ganda ng color niya, yung may pagka-gold siya. Ayan, kikita niyo ba? Parang siyang ano, golden, parang golden brown, ganon. May pagka-gold siya. Ang ganda ng aluminum niya, oh. Hindi siya analog eh, pero parang siyang golden analog. Parang ganon yung dating niya. Ang ganda ng kulay. Ang pagtanggal nga pala nito, no, yung sa hinge, yung hinge niya, ito, yung bisagra niya. Ayan, no, parang sa plastic door lang din yung hinge na yan, eh. Stainless siya. Iaangat nyo lang siya. Bubunutin nyo, huhugutin nyo lang paangat. Itong hinge, o itong bisagra niya. Iangat nyo lang, tanggal na yan. Buksan nyo muna, tapos iangat nyo. Kasi pag di nyo siya binuksan, siyempre babangga siya dito. Ngayon, meron na siyang ano, built-in na brace. Ito. Apakita ko nung gamit nito mamaya. Ayan, oh. Ito yung i-mount nyo sa wall. Ipo-fold nyo to. Ipo-fold nyo to ng pag-ganon. Tapos, ito nakita nyo to. Butas. Papakuin nyo to sa... Papakuin nyo to ng... Para kapitan dun sa hollow blocks. And then, pipitikan ng halo. O, ayan. Bibuild upan ng halo sa gilid. Ayan, oh. Tatlo yan. Para matibay. Ito. Yan sa taas. Sa gitna. At saka dun sa pinakibaba. Kabilaan yan. Ayan. Pag dito na kumapit yung halo nyo, yung semento nyo, natibay na yan. Tapos ito pa, oh. Meron pa siya nakalawit na screw dito. Yun din ang purpose niya, kaya pinasobrahan na talaga yan dito. Kakapitan niya ng halo yung concrete. Ito, glass. Napakamura lang yan compare sa bibili kayo ng plastic. Dito na kayo. Aluminum ito. Ang price lang niyan ay 2,150. Yun. 2,150 yung plastic door na may glass din sa taas. 1,700 plus. Di difference lang ng 400 dito ka. Aluminum na. Tapos, yun wala pang doorknob. Ito meron ng built-in na doorknob, oh. Yung stainless pa. Oh. Diba? Kompleto na. Saan ka pa? Dito ka na. Ang brand niya, Sana po. Muntik na nga naging Sana all. Pwede rin. Ayan. Dito yan pepesto. Lalagay natin siya dito. Umuulan pero mahina lang naman. So, bali yan, no? Ilalagay na natin yung ating door jamb o hamba. Ganito lang pala nilalagay yan. Itong bracket niya. Yan, itong bracket na to. Ipo-fold nyo lang yan. Ipo-fold. Yan. Ipo-fold nyo lang yan. Tulad nito. Ipo-fold nyo. Papakuha nyo lang ito. Pero syempre, hulugan nyo muna ito. Hulugan nyo to. Hulugan nyo sa side. Tapos, bar level na lang gamitin yun. Levelan nyo yung taas. Dapat iskwalado siya. Ngayon, ginawa ko dito yung pag naglalagay ako nito, naglalagay ako ng additional na screw. Ayan, o. Makikita nyo. Naglagay ko pa ako ng mga additional na screw dyan. Sa mga part ng, ito yung part kasi ng sa may lock ng doorknob. Kasi dyan mas mas na yung force. Pero sa ganun din dito, naglagay din tayo ng mga screw dito. Ayan, kung makikita nyo. Ito, sa may part naman ng mga bisagra. Kasi dyan din naman yung pwersa pagka miikot ang nagpipivot yung pinto. Ganyan ginagawa ko dyan. Pwede rin kung maglalagay kahit hindi na, pero ako kasi naglalagay ako ng mga reinforced na ganyan. Dagdag tibay din. Kung marami nga akong, dati nga nung marami akong screw, pero ako lang kasi ito, hindi ako nakapagdala sa bahay, marami ako. Tinatadtad ko yan, marami ako nilalagay dyan na screw. Para pagka nilagyan natin yan ng
ng semento, kaya kakapitan niya ng semento, mas tatatag siya, di ba? Hindi lang maasa dun sa dito sa bracket niya. Ayan, ganyan lang yan, ipapako lang yan. Tapos dito naman sa side, halos dikit naman dito, papakuhan ko lang dito yan. Tsaka dito, pagka nalagay ko na sa hulog. Tapos, lalagyan ng semento, ganun din sa taas. Yan, bagay nyo lang nilalagay yan. Pagkatapos pagka kinabukasan na tuyo na, pwede nyo nang install yung pinto nyo. I-shoot nyo lang dito yung ano nya, yung kapares ng hinge nya. Nakabukas dito yung pinto sa side na to. Tapos iuhulog nyo dito. Yun lang, tapos yun, okay na. Ganyan lang yan, simple-simple lang. Katulad din ng pag-install ng plastic na ano, na pinto. Ganyan lang din yung technique diyan. Ngayon kung gusto nyo makasiguro, kasi lalo na pagka makapal dito yung allowance nyo, tapos medyo mabigat. Siyempre mas mabigat yung tulak ng halo. Tukuran nyo dito sa gitna. Tukuran nyo. Lagay, ganito yung katulad ng ginawa ko. Ito, ginamit ko kahoy. Wala kasing naka-provided na ano yan brace. Kaya ako na naglagay ng kahoy. Gumamit ako ng black screw. Ayan, hindi ko pa, dalawa yan, pero hindi ko pa ini-screw to kasi para pag iniskwala ko, magagalaw ko pa. Pag okay na, doon ko ibabaon yan. Yung pangalawa. Tapos pwede pa kayo maglagay sa gitna, pero wag nyo nang i-screw. Kasi, pangit, mabubutas yung inyong ngamba. Tukod lang dito, yung saktong-saktong sukat, kahoy, tukuran nyo dyan sa gitna. Para hindi tumulak, hindi mag-bend. Para makasigurado kayong hindi magbe-bend. Kung yung ano nyo rito, allowance nyo is malaki. Siyempre mabigat yun. Pero kung konti lang, kaya na yan. Hindi na. Pwede nang hindi na. Ayan. Okay, lagay na natin. Yan, bali na ano na natin siya, na fix na natin. Bago natin lagyan ng semento, papakita ko lang muna to. Ayan, kung makikita nyo, ginamitan ko lang yun ng pakundos. Kasi malambot lang naman ang hollow blocks, hindi na ako gumamit ng concrete nail dyan. Yan o. Na-bend ko na rin. Dito naman sa kabila, ganito ang ginawa ko. Ganyan. Yan o. Ngayon, kung yung kabila na ganito, kung sa'yo gagawin nyo, hollow block din na nakapaganyan, ganito yung gawin nyo kabilaan. Pero dahil yan, halos, ginawa ko, dinikit ko na lang, halos, dikit. Pero hindi, wag yung dikit na dikit Kailangan masisingitan ng halo dito. Dahil pag nagpalitada kayo, kung dikit na dikit yan, pag planasteran nyo ito, matatabunan itong hamba nyo. Yan, pag mag-plastering ka pa rito, litaw pa rin itong hamba mo. Okay lang. Kaya dinikit na dyan kasi nga, di ba, meron tayong lababo dito. Pangit naman kung gigitna natin dito yan, masyadong siya malapit dito sa lababo. Maliit lang yung bahay, no, mga kabahay. Kaya ganyan lang, diskarte na lang paano natin na aayos kahit paano. Hindi ito naman sa taas, siguro asintahan pa ito ng kalahating hollow blocks para may sara ng tuluyan. Pero ito, kung uugayin mo yan, hindi mo na rin mauga. Antibay na. Siguro din nyo lang na nahulugan nyo dito yan at saka dito sa side. Both side na hulugan nyo, tapos nakalibel kayo sa taas. Ganon. Kung ano sukat dito ng opening, ganon din ang sukat doon sa baba. Bago nyo i-fix yung brace nyo, yan. Bago nyo i-fix yung brace na yan. Bale, ang gagawin nyo yan, pagka lalagyan nyo na ng semento ito, tatakpan nyo dito sa likuran ng plywood. Tako nyo doon. Tapos dito na lang kayo magbabato.
ang tawag sa amin nun, pitik. Magpipitik ng semento, ng halo. Ganon din dito. Pipitikan nyo to, lalagyan nyo na ng harang doon sa likod. Para syempre hindi mahulog din yung halo. Dito lang sa isang side kayo bumabato. Yan. Bali ganyan lang nilalagay yan, simple lang. Ganyan din yung pamamaraan na ginagamit sa plastic door. Parehas lang sila. Ayan, tapos na. Napix na natin yung ating door jamb o yung hamba. Ayan. Balikan nyo lang yung paglalagay ng aluminum door, mga kabahay. Unahin nyo yung door jamb o yung hamba. Ayan. Ito yung pinako natin kanina. Matatakpan na yan pagka nag-plaster tayo. Pero matibay na yan kasi kumapit na sa loob yan. Tapos naglagay pa tayo ng mga tornilyo kanina. Bukas niyan, pakita ko sa inyo anong itsura nito pagka nakasalpak na yung aluminum door. Kasi sasalpak lang yun dun eh. Pakita ko sa inyo, lalagay natin para makita nyo anong itsura niya. Ganda oh. Nagagandahan talaga sa kulay nito. Siyang lumang may pagkaano siya, tawag doon, brass. Siyang brass. Bronze, parang ganun. Hindi na pala na ituloy ni tatay yung pagpapaltada dito, no? Kasi kala namin magtutuloy-tuloy yung ulan kanina. Ay, ninubos niya lang yung naihalo na konti. Pagkatapos, nag-okay na lang sila muna dun sa pundasyon sa bahay ni Tito Bong. Kasi, umpisahan na namin yun. Unti-unti na namin umpisahan sa kabila. Nagawa na sila naman para sa pundasyon. Magbabakal na rin kami niyan doon. Sila pala bukas, kung darating sila, may iba pang mga tutulong sa amin, sila Tito. Yan, sa day off ni Tito Bong, tutulong din siya, syempre. So, ayan, hanggang dyan na lang yung video natin, no, mga kabahay. Sana nakatulong sa inyo itong ginawa nating video about nga dito sa aluminum door. Yan, sana natutunan nyo kung paano ilagay ito. Simple lang. Hindi naman siya mahirap gawin. Okay, hanggang bukas na lang uli. Salamat sa panonood.